Good day to you, ma'am. Before anything else, I'll introduce myself first. My name is Gani Aisa A, and together with my group mates, we will discuss about alkynes. So, ako yung first reporter and I will discuss again the alkynes. Ang alkynes na ito yung isa sa major families of hydrocarbons. And also in my report, we will also talk about their definition, formula, comparison, and real-life uses. So let's start with the definition of alkynes. Let's define first what alkynes is. So alkynes are hydrocarbons with at least one carbon-carbon triple bond or C triple bond C. Ang example nito is ethene, acetylene, HC triple bond CH, or kahit isang triple bond lang is alkyne na rin siya, basta triple bond. So, again, alkynes are hydrocarbons, meaning gawa lang sila sa carbon at hydrogen. Ang pinaka-importanting feature nila is itong triple bond. Ito rin yung nag-differentiate sa kanila from alkanes and alkenes. So now let's take a look at the general formula of alkynes, which is CnH2n-2. So makikita natin sa table, yung comparison table, merong type formula and examples. So ang first alkane is ang formula niya is CnH2n plus 2, or ang example is ethane. Ang alkene naman is CnH2n, ang example na is ethene. Ang alkyne is CnH2n-2 or C2H2, which is ito yung ethene. So, papansin natin na habang dumadami yung bonds from single to double to triple bond, bumababa rin yung number of hydrogen atoms or H atoms. So, for alkynes, the general formula shows kung kulang sila ng dalawang hydrogen kumpara sa alkenes. And now, let's proceed to the comparison, which is degree of saturated, comparison of degree of saturation. So, first, ang alkanes is saturated kasi only single bonds. Ang alkenes is unsaturated, double bond. Ang alkynes naman is more unsaturated, and ito yung triple bond. So, kung curious ka ano yung ibig sabihin ng saturated, it means ito yung puno ng bonding sites, yung hydrogen. Kapag may double o triple bond, nababawasan ang pwede pang hawakan na hydrogen, kaya unsaturated. So, now is the comparison of bond characteristics. So, first, ang alkanes daw is may 1 sigma. Ang symbol na yan is sigma. Ang alkanes is 1 sigma plus 1 pi. And then, ang alkynes naman is 1 sigma plus 2 pi or triple bond. So, sa glue analogy, yung single bond daw is weak glue. Ang double is stronger glue. And yung triple bond, which is ang alkynes, is the strongest glue. So, para mas madaling matandaan, let's imagine na para siyang glue. The more bonds, mas malakas ang kapit. Kaya mas maiksi at mas malakas din ang bond length ng alkynes kasi nga triple bond siya. So, next is sa reactivity trend. Merong alkynes, alkenes, and alkanes. Ang triple bond is equals to 2 pi bonds is easier to break and more reactive, while ang alkanes naman is stable and least reactive. So, mas reactive yung alkynes dahil meron itong dalawang pi bonds. Ang pi bonds is madaling ma-attach sa chemical reactions. Meanwhile, yung alkanes are very stable kaya hindi sila ganon ka-reactive. And then next is itong natural and industrial occurrence. So first is acetylene or ethene, ito yung ginagamit for oxy-acetylene welding or yung very hot flame. Ang propane and butane is starting materials in pharmaceuticals, and alkyne building blocks is plastic, perfumes, polymers, and agrochemicals. So hindi
hindi lang sa laboratory ginagamit itong alkynes. Again, for example, yung acetylene plus oxygen is nagkikreate ng flame hot enough to cut steel. Kaya ito yung ginagamit sa welding torches. And now, let's proceed to the structure comparison. So, ang ethane is C2H6. Ang structure na is C3CH3 or single bond. Ang ethane naman is H2C double bond CH2 or double bond. Ang ethene, which is ito yung sa alkynes, is HC triple bond CH. So, nakikita natin, mapapansin natin, manotice natin na habang tumataas yung bond order from single, double to triple, pababa rin ng pababa yung number of hydrogen. So, this is a key of characteristic of unsaturation. And next is triple bond or molecular orbital diagram. So, ang triple bond consists of 1 sigma bond head-on overlap, 2 pi bond sideways overlap, and yung properties niya is mas stronger, shorter, and more reactive. So, the triple bond is composed of 1 sigma and 2 pi bonds. Ito yung dahilan kung bakit mas maiksi at mas matibay yung bonds sa alkynes. Pero dahil may dalawang pi bonds yung alkynes, mas reactive din sila. And finally, para mas madaling maintindihan, for summary lang, ang alkynes is nagko-contain ng triple bond C. Ang general formula niya is CnH2n-2. And then, also, ang alkynes din is ito yung pinaka-strongest and shortest bonds among hydrocarbons. More reactive din ito compare sa alkenes and alkanes. And then used in welding, pharmaceuticals, and industry. So, that's all. Thank you. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. My name is Sainudin K. Sabangan, and this is my report about nomenclature of alkynes. And ang introduction is alkynes are hydrocarbons that contain at least one carbon minus carbon triple bond. The triple bond has priority in naming, and UIPAC provides rules to ensure all alkynes are named clearly and consistently. Then, ang UIPAC naming rules for alkynes is number 1 is select the longest chain containing the triple bond. Tapos ang sample nito is ang propene. So, ang UIPAC naming rules para sa alkynes daw ay isang way upang tukuyin ng mga pangalan ng mga organic compound na may triple bond sa pagitan ng mga carbon atom. Then ayon dito is ang unang hakbang daw yung piliin ang pinakamahabang chain na naglalaman ng triple bond. So ang example dito is ang propane na may 3 carbon atom sa pinakamahabang chain nito. Kaya ang pangalan nito ay nagsisimula sa prop. Then, ang in naman is suffix, nagpapahiwatig na ito ay isang alkane. Then, ang number 2 is from the end nearest the triple bond. So, ang example nito is 2-pentane. So, ang ikalawang sa UIPAC naming rules para sa alkynes na nagpagbilang mula sa dulo ng pinakamalapit sa triple bond. Halimbawa nito is sa 2-pentane. Ang triple bond nito ay nagsisimula sa carbon number 2. Ito ay pinapahiwatig na kapag nagbibilang ng mga carbon atoms sa pinakamahabang chain ay dapat tayo magsimula sa dulo na pinakamalapit sa triple bond. Then, pangatlo is ang add substitute or branches. Ang example natin dito is ang 4-methyl or 2-pentene. Tapos yan po yung structure niya. So, ang pangatlo po ay yung halimbawa natin is sa 4-methyl or 2-pentene ay mayroong methyl group sa carbon number 4. Ito ay nagpapahiwatig na kapag mayroong mga substituent o branches sa chain ay dapat nating tukuyin ang kanilang posisyon at pangalan ng alkane.
At mahalaga ito para malaman natin ang mga substituents at ang kanilang position sa chain upang mabigyan ng tamang pangalan ng isang alkane. Then ang number 4 is ang common name of small alkynes. Tapos ito po yung mga common names ng at ang ating mga small alkynes. Ang mayroon nga karaniwang pangalan sa isang maliliit na alkynes, ang halimbawa ang ethene ay karaniwang kilala bilang isang acetylene. Ang propane naman at ang 1-butane. Ang mahalaga na malaman ng mga karaniwang pangalan na ito na madalas natin ginagamit sa halip ng mga pangalan ng UAPEC. Then, ang naming different types of alkynes. Number 1 is chain alkynes. Tapos 3 chain molecules containing a triple bond. Example, ang hex chain. Sa pag-aaral naman ng mga alkynes, may iba't ibang uri naman ito ay sa kabilang struktura. Sa mga pangunahing uri ay ang mga chain alkynes na mga molecules na may tuwid na chain carbon atoms na naglalaman ng triple bond. Halimbawa, ang hexane ay may triple bond sa unang carbon atom, habang ang 2-hexane naman ay may triple bond na nagsisimula sa pangalawang carbon atom. Then, ang substituent alkynes, example nito ay 3-chloro-1-pentane. So, pag-usapan na naman natin ang tungkol sa substituent alkynes. Ang mga ito ay alkynes na may mga atom o grupo mga atom na nakakabit sa carbon chain maliban sa hydrogen. Sa halimbawa na ibinigay ang 3-chloro-1-pentane, mayroong chlorine atom o CI na nakakabit sa ikatlong carbon atom ng 1-pentane. Kapag pinangalanan ang mga substituent alkynes, mahalagang tukuyin ang posisyon ng substituent sa pati na rin ang mga pangunahing alkane structure, kaya ang 3-chloro ay nagpapahiwatig na ang chlorine ay nasa ikatlong carbon at ang 1-pentane ay nagpapahiwatig na mayroong 5 carbon atom sa chain na may triple bond na nagsisimula sa carbon. Then, ang pangatlo is alkenyl substituent o ethynyl propenyl. Example is ang ethynyl group and used with the alkane is a substituent. Ngayon is tatalakayin natin naman ang tungkol sa alkenyl substituent. Ito ang mga grupo na nagmula sa alkynes na ginagamit kapag ang alkane ay isang substituent sa isang mas malaking molecules. Halimbawa, ang ethynyl group maaaring nakakabit sa isang cyclohexane ring na bumubuo sa ethynyl cyclohexane. Kapag pinangalan ang mga compound ng mga alkenyl substituent, tinutukoy muna natin ang substituent sa pagkatapos ay pangunahing structure. Kaya sa ethynyl cyclohexane, ang ethynyl ay nagpapahiwatig na mayroong ethynyl group na nakakabit sa cyclohexane. Then, ito naman ang practice example. Number 1 is 4-methyl 2-pentene. So, ang 4-methyl and 2-pentene sa molecules na ito is mayroong 5 carbon atom sa pangunahing chain, kaya pentene ang tawag. Then, at ang triple bond ay nagsisimula sa pangalawang carbon atom kaya tinawag ding 2-pentane. Bukod rito is mayroong methyl group CH3 na nakakabit sa ika-4 na carbon atom, kaya tinawag siyang 4-methyl. Sa pangalawa naman is 1-hexane. Sa 1-hexane dito mayroong 6 na carbon atom sa pangunahing chain, kaya hexane. At ang triple bond ay nagsisimula sa unang carbon atom, kaya 1-hexane. Then sa pangatlo is 2-hexane. At saka sa pang-apat is ethynyl cyclohexane. So sa number 2-hexane is ang molecules na ito ay mayroong 6 na carbon atom sa pangunahing chain, kaya hexane ang tawag. At ang triple bond ay nagsisimula sa pangalawang carbon atom, kaya 2-hexane. Then sa pang-apat is ethynyl cyclohexane. Kaya dito mayroong ethyl group na nakakabit sa isang cyclohexane ring o C6H11 ring. Yun lang po at maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good evening ma'am, my name is Cedric Init. Alkyne. Pag sinabi natin alkyne, ang alkyne is carbon with a triple bond at
Under siya sa unsaturated hydrocarbon. Dahil si alkyne is consists of triple bond kasi kapag nagkaroon ng triple bond is yun na si alkyne. Kasi nga mapa-double or triple bond man yan, mapa-alkene, alkyne is under pa rin siya sa unsaturated kasi nasa multiple bonding yung carbon natin. Sa alkyne ay may dalawang uri ng bonding, the terminal and internal alkyne. Pag sinabi nating terminal ay ito na yung tatlo ang bonding niya pero nagaganap yung pagbaband niya sa pinaka-end. Ibig sabihin, nagbabanding lamang siya sa pinakadulo mismo siya. Pinakadulo. At pag sinabi naman nating internal alkyne is nagbabanding siya sa center mismo or in the middle pero si carbon lang ang nagbabanding, hindi nakasali si hydrogen. Hindi kagaya sa terminal nakasali si hydrogen. Next ang physical properties. Sa physical properties, Sa physical properties naman, so dito naman sa physical properties ng alkyne is halos magkakapareho lang yung kanilang shape and molecular weight. Is depend on the number ni carbon na makikita natin sa alkyne din. Hindi sa alkyne is hindi kailangan ng high temperature para matunaw yung or maboil yung ating ah, alkyne. Kasi nga mababa lang ang kanyang temperature because of the London expression force. Expression force. Dahil diyan is mababa lang ang melting and boiling point ng ating alkyne. Dahil konti lang ang carbon na meron si alkyne. Na pero kapag humahaba ang carbon chain is mas mahirap i-build or mahirap siya nahihirapan siya mag bonding. Ibig sabihin if mataas masyado ang carbon is nagiging mahirap dahil kinakailangan na ng alkyne ng high temperature para ma-melt ang ating alkyne. Good day everyone, especially to you ma'am. So my name is Ramlai Ibrahim and this is the assigned topic sa akin. So yung presentation of alkynes from the halogenes. So alkynes are prepared from the halogene. So both vicinal and geminal via a double dehydrohalogenation reaction using a strong base. The reaction proceed via two successive ito-elimination reaction. Okay, so alkynes, ito na yung mga compounds na may triple bonds. So ginagawa yan from the halogenes. The halogenes are alkynes na may dalawang halogen like chlorine and bromine. So pwedeng yung both vicinal and geminal. So, ang vicinal is magkatabi yung halogen. And yung geminal is nasa iisang carbon yung dalawang halogens. Okay, so double dehydrohalogenation. So, this is the removal of two molecules of hydrogen halide, HX from molecules. Ibig sabihin, double dehydrohalogenation, tatanggalin mo yung dalawang hydrogen halide HX like yung HCI or yung HBr molecule. So, paano? Gagamit ka ng strong base. Basically, dalawang ito elimination reaction, yan kada ito reaction. So, tatanggalin mo yung isang XX and eventually mabubuo yung triple bonds ng alkynes. So, eto naman yung types ng dehalogenes. Yan yung first one. So, these have halogens atoms on adjacent carbon atoms. So, makikita dyan yung example. So, ang example, meron niyang both halogen atoms on the same carbon atoms. The last one is the reaction mechanism overview. The reaction typically proceeds through
through E2 elimination step. So ang first elimination, so one molecule of XH is removed to form of halocane. Second elimination, another molecule of HX is removed to form of alkynes. So the process require high temperature and strong base because the removal of the second halide is more difficult. And here's the example. So makikita nyo rin dito sa screen yung mga examples ng topic ko. And that's it. Thank you everyone. So good day everyone. I am Batu Yahdin, reporter number 5. My topic for today is preparation of alkynes on alkylation of terminal alkynes. So formation of alkanide anions or NaN and H2. So number 1 is terminal alkynes have an acidic hydrogen. Alkynes and alkenes do not have this. Number 2 is NaNH2 removes the acidic hydrogen, forms an alkanide anions, C. Number 3 is purpose of NaNH2 converts the terminal alkyne into a reactive species that forms new CC bonds. So, why terminal alkynes are unique? They have an acidic hydrogen. Unlike alkenes and alkenes, when we add NaNH2, the base removes that hydrogen, forming an alkanide anion. That anion has a negative carbon, making it a very strong nucleophile. This step is important because it prepares the alkyne to participate in reactions that create new carbon bonds. Sunod, SN2 reaction with primary alkyl halides. Number 1 is alkanide anion reacts with a primary alkyl halide via SN2 mechanism. Number 2 is SN2 concept. Nucleophile attacks carbon directly. Halogen is kicked out. Number 3 is work base with the primary alkyl halides, secondary and tertiary elimination, not substitution. So after forming the alkanide anion, it now has a nucleophile. It reacts with primary alkyl halides through an SN2 reaction. SN2 means is thus a backside attack. The nucleophile fuses out the leaving group in one step. This works only for primary alkyl halides. If we try secondary or tertiary, the reaction will shift to elimination instead of substitution, which means no chain lengthening occurs. Chain lengthening examples. So number 1 is alkylation of terminal alkanes, carbon chain and lengthening.
important in synthesis of molecules, medicines, and materials. Number 2 is example of 1-ethane or 1-pentane. Ethane or 2C, NaNH2 or sodium acetylide. Number 3 is 1-bromopropane or 3C or 1-pentane or 5C. Number 3 is example 2-propane or 1-hexane. Propane or 3C. NaNH2. Ethyl iodide or 2C. 1-hexane or 6C. So, this method allows us to lengthen carbon chain. For example, ethane with 2 carbons becomes 1-pentane with 5 carbons after reaction with NaNH2 and 1-bromopropane. Another example is propane, which comes 1-hexane when react with NaNH2 and ethyl iodide. These examples show how we can build longer and more complex molecules from simple alkanes. So yun lang po. Thank you very much. Good day everyone, special to you ma'am. First of all, I am Muhajir S. Mahmoud. So I am group 3. So our topic is specific addition, reaction, and products. So this topic is a continuation ng report namin group 3, which is the alkynes. So now let us know what is the specific addition, reaction, and products. So specific addition reaction are chemical reaction where atoms or groups of atoms are added across a multiple band or a double or a triple band of an alkane or alkyne. Ibig sabihin ng class, yung specific addition reactions class, isang ibig sabihin is isa itong chemical reaction, which is yung mga atoms or group of atoms is ina-add natin doon sa multiple band, such as yung double or yung triple band. So doon natin ina-add of alkane or an alkaline. So doon natin ina-add yung mga atoms. So different region for those specific and predicable products such as alkanes, CIS alkanes, transalkanes, or dihalides. Ibig sabihin ng class is kailangan doon sa ginagamit nating chemical, doon sa gina-add natin is kailangan is specific and predictable yung products na ginagamit natin. Tulad ng alkanes, CIL alkanes, or transalkanes or dihalides. So yun. So kailangan is specific and predictable. Next class is, so meron tayong class na tawag na hydrogenation. So hydrogenation is adding H2 to an alkyne or alkane. Ibig sabihin ng class, ito yung ibig sabihin ng hydrogenation class is na yung nag-add tayo ng hydrogen sa molecule. So exists H2 plus metal catalyst to alkane. So paano naman nangyayari kapag nagdagdag tayo ng H2 sa metal catalyst at magiging siya ay alkane? So nangyayari ito siya class kung sobra yung binigay natin or kung sobra yung dinagdag natin na hydrogen is matatanggal ng tuluyan ang double or ng triple band. So magiging fully saturated or magiging full hydrogenation kasi nga matatanggal na yung mga multiple bonds. So magiging fully saturated or magiging single bonds only. So kaya nagiging siya ay alkane. So next is
linear catalyst to CAS alkane. So, paano naman ito siya mangyayari? No? So, tinatawag na partial hydrogenation or forms of CAS. So, nangyayari naman ito siya, class, kapag ito naman is a gentle or soft hydrogenation. No? Ibig sabihin, half lang yung idinadagdag natin, so hindi mawawala si double bond or hindi mawawala si triple bond. No? So, kasi nga, half line yung ibinibigay natin sa kanya or half line yung dinadagdag natin. So, magiging gentle or soft hydrogenation lang. So, kaya tinawag siya, kaya magiging siya ay CAS alkane. No? So, kasi half lang. Next is Na or NH3 or liquids. So, magiging transalkane or tinatawag na partial hydrogenation or forms of trans. So, nangyayari naman ito siya, class. Ito naman is tinatawag na strong hydrogenation. Pero kalahati lang din yung dinadagdag natin dito. So dahil sa paraan ng pag-react niya is nagiging trans, no? Nagiging trans siya. So magkakahiwalay na yung grupo dahil dun sa kanyang reaction. Next is meron po tayong tinatawag na hydrohalogenation or tinatawag na HX. So, mapansin natin, ang kanyang symbol is HX. So, kasi nga, si hydrogen at saka si halogen is pinagsama dito. No? So, ibig sabihin, dalawa yung idinadagdag dito, which is si hydrogen at saka si halogen. Kaya, naging HX. So, meron po tayong class na tawag na follows Markovi's rule. No? Sinusundan ito. So, H goes to the carbon with more H already. Ibig sabihin ng class, kung sino pa yung mas maraming carbon, kung sino pa yung mas maraming hydrogen, siya pa yung dinadagdagan ng hydrogen or siya pa yung doon pa mapupunta yung hydrogen kung sino pa yung mas marami. No? So, halimbawa, kung ang carbon sa double bond ay may mas maraming hydrogen, siya pa rin yung lalapitan ng hydrogenation or hydrohalogenation or XX. Siya pa yung makakarami siya pa yung makakuha ng maraming hydrogen. So, bakit nga ba ganun? No? So, kasi nga, stable yon at saka madaling siyang tandaan. The length is 2 equivalents. Geminal, 2 geminal dihalide. Ibig sabihin, both halogen on the same carbon. Ibig sabihin ng class, dito is dalawang beses na dinadagdag. No? Kapag dalawang beses mong dinagdag ang hydrohalogenation, ang halogen is mapupunta sa isang carbon. Kaya tinawag diyang geminal dihalide. So, the last is tinatawag na halogenation. No? So, Br2 or CaA2. So, adding Br2 or CaA2 across a multiple bond. No? Produce vicinal dihalide. So, meron po tayong tinatawag class na vicinal dihalides. Ibig sabihin, class, magkatabing carbon ang malalagyan ng halogen. No? Magkatabing carbon. So, hindi sila mag-uumpakan kasi nga sa isang carbon is nakakalat ng konti at magkatabi lang. So, thank you so much. That's all po. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Jory Endatuata, and my topic is all about hydration reactions of alkenes and tautomeric stems. So, ano ba ang hydration reaction of alkenes and tautomeric stems? Sa una, ano mo natin kung ano yung hydrations. So, hydrations means, ito na yung pag-a-add natin ng water or yung H2O ng symbol niya to an alkane. So, ito na yung mag-a-add tayo, no? Mag-a-add tayo ng water sa alkane. But alkene is, hindi siya masyadong nagre-react with water ng ganun kadali. So, no? So, kailangan nating, we use a catalyst. Okay, sa end may yan ma-discuss natin. Okay. So ano bang alkenes? So, alkenes are hydrocarbons, compounds made of hydrogen and carbon that contains at least triple bond between carbon atoms. So, yung alkenes, ito yung mga hydrocarbons na compounds na nanggaling made na hydrogen and carbon na nagko-contains at least triple bond
between sa carbon atom. So, okay, yun yung alkenes. So, next naman is tautomerism. Ano bang tautomerism? Yun siya. And ito yung meaning niya is a process where one molecule changes into another form of the same molecule. And they can back and forth quickly. So, ang tautomerism daw, ito na yung process kung saan yung molecule is nag-change into another form. So, kumbaga, yung molecule is nag-change into another form ng kaparehas na molecule. And then, sila daw is nagbabalik and nagfo-forth ng madalian lang siya. So, ayun po yung tautomerism. So, okay. So, let's proceed naman tayo sa two common ways, no? Sa catalysm. So, okay. So, two common ways. Una dito is mercury. So, catalyzed hydration, H2O plus H2SO4 plus HgSO4. So, ayun siya. Wait. So, ayun siya yung mercury catalyzed hydration. So, ito siya is ginagamit used for terminal alkenes, and then nag-add siya ng water, adds to alkene, and then the OH attaches to the more substituted carbon Markovnikov rule. So, ayun siya. And then after naman is tautomerism, and then makakuha siya ng ketone. Yun siya, makakuha siya ng ganon. And then after naman yun siya, makakuha siya ng ketone. Yun siya, makakuha siya ng ketone after ng tautomerism. So, okay. So, we have an example here. One is butane and two botanone. So, yun siya yung mercury na catalyzed hydration. So, okay, so kapag naano na yun siya, is, ang maproproduce niya is ketones and beta-enol and keto-tautomerism. So, yun siya. So, okay naman, next tayo, let's proceed sa hydroboration or oxidation. So, nakikita natin dito is BH3, then H2O or yung water, ng symbol ng water, and then 2, and then slash, and then 0, OH minus. So, okay, ano ba yung hydrocorporation oxidation? So, yung niya is BH3 then, ang mga gamit niya is used for terminal alkenes, para sa terminal alkenes. And then, mag-a-add tayo ng boron, adds to the left substituted carbon, Markovnikov. So, yun siya. And then, after ng oxidation, plus tautomerism, ang makukuha is aldehyde. So, example nito, 1 butane and butanol. So, ayun siya. Butanol. So, okay, next is, dahil doon sa BH3, nag-a-add siya ng isang carbon sa enol dahil yun ang dahilan kung bakit nagiging yung result niya is nagiging aldehyde. Naging aldehyde siya. And then, yung napoproduce naman, yung aldehydes from yung sa terminal ng alkenes. So, example nito, 1 butane, nakikita natin dyan sa chart, yan siya. Then, and then 2 butanol, and then Hg2 plus hydration. 1 butane, butanol, and hydration, oxidation. So, yan po yung process niya. And then, kung maano natin yung process na yan po yung mapuproduce niya ng hydroboration or oxidation. Napuproduce po siya ng aldehydes from terminal alkenes. So, ayun lang po yung aking report. Thank you so much po for thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day, ma'am. So, ang report ko ngayon is oxidation at polymerization reaction ng alkalines
Sa report na ito, ipapaliwanag ko ang tatlong pangunahing reaction. So number 1 is oxidative cleavage. Number 2 is polymerization of coupling reaction. Number 3 is combustion reaction. So bibigyan ko kayo ng simple at malinaw na paliwanag pati mga halimbawa. So, ang oxidative cleavage ay reaction kung saan ang alkaline ay pinuputol o binibiyak sa bahagi ng triple bond. Gumagamit tayo ng malalakas na oxidizing agent tulad ng KMNO4 o ozone o 3. Kapag naputol ang alkaline, nagiging carboxylic acid o minsan deketones ang dulo. Parang gunting, pinupunit nito ang alkaline at ginagawang acid. So, halimbawa, internal alkaline plus KMNO4 nagiging dalawang carboxylic acid. Polymerization coupling reaction, Cu plus catalyst. So, ang polymerization naman ay pagsasama-sama ng maraming maliliit na alkaline molecules para makabuo ng isang mahabang chain na tinatawag na polymer. Tumutulong dito ang Cu plus catalyst para mas madali silang madikit-dikit. Parang Lego, ang bawat alkaline ay isang maliit na piraso. Kapag pinagtugtong-dugtong, nagiging isang mahaba at malaking structure. Halimbawa, ang acetylene ay pwedeng maging polyacetylene, isang long chain polymer. Combustion reaction, alkaline flames, welding. So, ang combustion ay pagsunog ng alkaline sa presensya ng oxygen. Kapag sinusunog ang alkalines, naglalabas ito ng sobrang init na apoy. Kaya ginagamit ang alkaline sa welding. Kapag nasusunog, bumubuo ito ng carbon dioxide, tubig at init. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning classmate, good morning ma'am, and my name is Ibrahim Ampatuwa. So this is a group 3 reporter number 10. So our topic is application safety in a real world relevance. So application safety in a real world relevance as to evaluation technological from mobile apps to engineering engineered structure by examining their practical use, the potential for harm in other effectiveness in a real world scenarios. So ibig sabihin nito is ginagamit ang assessment o pagsusuri upang suriin ang mga teknolohiya mula sa simpleng mobile apps hanggang sa malaking inner structure tulad ng tulay, gusali o makinarya. Sa pagsusuri, ito ay tinitingnan kung particular ba ang gamitin. Talaga nakakatulong ba ito sa tao o sa totoong buhay? Madali ba itong gamitin? May posibilidad ba ng may panganib? Maaari ba itong makasama sa tao sa kaligtasan? O ano ang mga risk or delikadong maaaring mangyari kapag ginamit ito? Gaano ito ka-epektibo sa totoong sitwasyon? Gumagana ba ito ayon sa sinasabi? Inaasahan? Nasosolusyonan ba nito ang mga problema? So dito sa madaling salita po, ito ay proseso ng masusing pagsusuri sa isang teknolohiya upang malaman kung makakabuti ba ito or ligtas ba at epektibo ba kapag ginagamit sa tunay na buhay. So dito naman tayo sa content. Industrial as welding gas PVC synthesis via vinyl chloride para pharmaceutical. So dito sa welding gas, ang acetylene daw ay tinatawag na C2H2, isang uri ng alkalies ay ginagamit bilang welding gas. Dahil sa sobrang init ng apoy kapag sinunog ang acetylene, kaya itong tumunog ng mga metal. Ginagamit ito sa
cutting at welding sa mga construction at mechanical shop. So dito naman sa PVC synthesis via vinyl chloride, ang alkynes ay ginagamit para gumawa ng mga vinyl chloride na siya raw ang material para sa PVC tulad ng tubo, wire installation, packaging, and construction material. So dito naman sa pharmaceutical, ito yung ginagamit ng alkynes bilang building block para gumawa ng mga gamot. Maaring chemical reaction sa pharmaceutical industry na maraming reaction sa pharmaceutical industry ang gumagamit ng alkynes dahil madali silang i-modify. So dito tayo sa number 1, role in a synthetic pathway. Alkynes as a synthetic intermediate. Sa chemistry, ang alkynes ay intermediate o gitnang mga compound na nagiging daan para makabuo ng iba pang mga molecules. Dahil reactive sila, madali silang gawin tulad ng alcohol, ketones, aldenes, aromatic compound. Mahalaga ito sa research, drug development at material science. So dito naman tayo sa safety is mayroon tayong plasmability, risk of explosion under compression, proper storage. So dito sa plasmability is ang alkynes, lalo na ang acetylene ay napaka flammable. Madaling mag-apoy kahit may konting spark or init lamang. So dito naman sa risk or explosion under compressions, kapag ang acetylene ay masyadong naka-compress, masikip ang pressure, pwede itong sumabog kahit walang apoy. Kaya dapat ito naka-storage sa special cylinder na may porous material sa loob. So dito naman sa proper storage. So sa proper storage, ito naman ay gumagamit ng tamang gas cylinder. Huwag ilagay sa lugar na masikip o hindi maayos ang ventilation. Dapat naka-secure para hindi matumba. And makaiwas sa mga posibleng mangyari. Good day everyone, especially to you ma'am. I am April Jane D. Mangbat and I'm 6 reporter of Group 3. So now I discuss addition reaction of alkynes. Alkynes, characterized by the presence of a carbon-carbon triple bonds, undergo a variety of addition reaction. This reaction involves the breaking of one or both bonds in the triple bonds, forming new bonds with the added reagents. Ang alkanes na may carbon triple bonds ay dumadaan sa iba't ibang addition reaction. Ibig sabihin, nasisira yung isa o parehong bonds sa triple bonds at bumubuo ng bagong bonds kasama yung mga dinagdag na reagents. Pag-uusapan natin dito yung mga basic concept at mga reaction overview ng alkane addition. So dito, ipapaliwanag ko ang electrophilic addition, Markovnikov versus anti-Markovnikov, and stereochemistry or anti-addition. At mga example reaction tulad ng hydrogenation addition at X2 addition. So sa electrophilic addition, ang electrophilic addition ay reaction kung saan ang alkyne ay dinagdagan ng atoms. Kapag dinagdagan natin ng
alkyne nagiging alkene. At kapag dinagdagan paulit nagiging alkane. Para itong paglalagay ng extra atom sa triple bonds hanggang mawala ang triple bonds. So, sa regioselectivity o Markov-Nikov versus anti-Markov, regioselectivity ay tungkol saan ang parte ng molecule idinagdag ang atom. Markov-Nikov rule, ang hydrogen ay pumunta sa mas maraming hydrogen na carbon, the rich get richer. Sa anti-Markov-Nikov naman, baliktad ang hydrogen papunta sa mas kaunting hydrogen na carbon. Pinipili ng reaction kung saan mas stable ilagay ang bagong atom. Sa stereochemistry naman, or syn versus anti, stereochemistry ay tungkol sa papaano idinagdag ang atom sa molecule. Sa syn addition, part siya ng stereochemistry, ang dalawang atoms ay dinagdag sa parehong side ng molecule. Anti-addition, ang atoms ay dinagdag sa magkasalungat na sides. Parang pagdikit ng sticker, minsan parehong side, minsan magkaiba. Dito proceed naman po tayo sa reaction overview. Ito na yung tatlong main reaction ang kailangan tandaan ng alkyne. So, ito na. Hydrogenation, HX addition, and X2 addition. Sa hydrogenation is dinagdagan ng H2 mula alkyne, alkene, at alkane. So, sa HX addition naman is dinagdagan ng hydrogen halide, HCI, HBr. Sundin ang Markov-Nikov or anti-Markov-Nikov depende sa region. So, the last is X2 addition. Dinagdagan ng halogens Br2 or Ci2 nagiging dihaloalkane or trihaloalkane. So, yun lang po. Thank you.